Okay, Real Talk 101, Saturday, episode 43, 13th of January 2024. So, kukuha tayo dito ng isang baraha at saka maging topic natin for today, Saturday. Okay, pop, dito na naman tayo. And, peace. Ito yata yung pinakamahirap. Oh my God. Okay. Peace is represented by dolphin. A dolphin. Okay. Basahin natin na. The gentle nature of the dolphin reminds you to look for the good in everyone and strive to bring peace to your life and those around you. Trust your instincts and intuition rather than overthinking things. Diba? Ganun naman talaga. Kapag nararamdaman mo, no, na mali na ang nangyayari, di mag-adjust ka. Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang pahabain, kasi magdudulot lang yon ng dagdag na problema. Kung alam mo din sa sarili mo na yung kinasasadlakan mo ngayon na toxic na relasyon, sinasabi na, binubulong na sa'yo ng Anghel de la Guardia mo na umalis ka na dyan, bumalik ka doon, or umalis ka or lumipat ka, then gawin mo. For you to gain peace for yourself but not for others. Alam mo kasi, ang buhay natin, real talk ha, magulo, toxic talaga. Lalong-lalo na kung overcrowded yung circle mo sa buhay mo. Ando doon kasi yung, di ba, kasama mo magulang mo, kapatid mo, minsan mga asawa ng kapatid mo, pamangkin mo, hanggang na dating nga sa apo. So masyadong marami na hindi mo na minsan alam na sa kakarampot na kinikita mo, paano mo pagkakasahin, di ba? Kasi kung ikaw yung tipo na tao na di mo rin kaya tiisin na makita yung pamilya mo na walang bigas, walang ulam, di ibibigay mo. Paano yung ilaw tubig mo sa personal? Paano yung pamasahe mo araw-araw? Baon mo pabalik ng trabaho? Paano yung pamilya mo mismo? Lalong-lalo na kung may anak ka na nasa gatas mode, nasa pag-aaral mode, di ba? Those were the first instincts that will come into your life na alam mo din na minsan, real talk sa mag-asawa, ito din yung pinanggagalingan ng gulo na nag-aaway ang mag-asawa hindi dahil sa problema nilang dalawa, kundi dahil sa mga tao, no, sa labas ng marriage na nasanay na kung ito yung breadwinner, dati ay single, buhos na buhos doon, di ba? Pero deserve din naman ng breadwinner maging masaya. Magkaroon ng sarili niyang pamilya, bumuo ng sarili niyang mga pangarap. At siyempre, kapag ganun na yung sistema, yung primary doon is the husband or the wife na. And then yung susunod doon is the kids na. And then, tsaka na, yung parang ano na lang siya, yung mangyayari dyan, parang yung mangyayari real talk is, yung siblings at saka yung parents, para siyang, kung may extra, bigay, di ba? Pero, whatever the primary expenses sa loob mismo, ng pasarili mong pamilya, yun yung uunahin mo. And that's the real truth, and that's the sad thing sa side ng buhay natin mga Pilipino. Dahil masyado tayong preoccupied sa lahat-lahat. And that's the overthinking way. Yung minsan nga, di ba, nakakalungkot na may mga tao din na nag-asawa, binigay nila lahat doon. Hindi lang pagmamahal, hindi lang sakripisyo, oras at saka pera, no? Binigay pati tiwala. And then one way or another, nawala lahat yun bigla, di ba? Para bang pagkalipas ng ilang dekada, yung nagbigay, minsan magpapakamatay na lang. Dahil sa matinding depresyon, sa kahihiyan,
sa kabiguan, no? Real talk. Kaya naman yung iba, no, gusto ko lang i-erase yung issue dito. Huwag niyong i-push lagi sa social media yung pangungutya ninyo doon sa third party, no? Or sa yung mga legal wife, legal husband na masyado ninyong ginagawang tawag ng pulutan sa social media, yung mga ganyan na topic. Dahil ni isa doon sa nagbibigay ng comment walang alam. Dahil kahit sila din, hindi din naman sila malilinis, real talk, 'di ba? So, kanya-kanya tayo ng problema, kanya-kanya ng issue, and kung sino man yung makaka-resonate dito, malamang, no? Kaya siya naghanap ng iba, kaya kanya tinalikuran, kaya kanya iniwanan, dahil gusto niya magkaroon ng katahimikan, gusto niya ng tahimik na buhay. At speaking of tahimik, real talk, napakahirap magkaroon ng isang kasama, no, or kabiyak na nagger. Kasi yung pagiging nagger mo lang mismo, hindi na talaga matitiis. Kaya iiwanan ikaw. So, that's the real talk. And those were just a few of the issues na pwedeng makasira ng pagsasama. Main doon is money, mga bisyo, unexpected expenses or luxurious expenses na hindi naman kailangan talaga needs, kundi they are classified as wants. 'Di ba? And then yung mga sa mapaparinig ka na sasabihin mo, kung mahal mo ako, talagang bibilhan mo ako ng ganito sa Pasko. Kung mahal mo ako, may ganito. Kung may, 'di ba, may mga ganon. So you don't have to expect something from a person who is solely earning by his own. Kasi real talk nga, 'di ba? Nagtrabaho siya para ma-sustain yung sarili niya, yung pamilya niya, mabili niya lahat-lahat. Hindi siya nagtrabaho para patayin ninyong lahat. Real talk. Diba? Kasi hindi nabibili ang kalayaan ang katahimikan. Kasi kung nabibili lang, no, kung halimbawa merong building na ang pangalan ay katahimikan or kalayaan, siguro marami nang nag-board doon. Maliban sa mga mamahaling kondo, real talk. Kasi maraming tao ang gusto ng tahimik at mapayapang pamumuhay. Hindi kailangan masyadong extravagant, hindi kailangan masyadong umaapaw ang pagkain sa mesa. Ang pinakamahalaga doon, kaya mo pang lunukin yung pagkain at kaya mong ubusin na hindi ka nawawalan ng gana na may tao na sa gilid o likod mo nagdadakdak, di ba? May nagdadabog. Yung mahilig pa naman magreklamo, yung mga taong hindi marunong kumita ng sarili nilang pera. And that's the real talk. And the saddest part doon, no? Yung mahilig magparinig, magpaawa, mahilig mangonsensya, mahilig mang-blame game, pa-victim. Ito yun. Ito yung mga taong chismosa, walang alam. Ito yung mga tao na mismo sarili nilang bahay, di nila kayang linisin, di nila kayang iligpit. Lalong-lalo na pag uugali nila. So, I hope everybody will be able to resonate on this side of Real Talk episode ngayong Sabado. Dahil hindi lang ho yan ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng broken marriage and broken relationship. So, yung pagkakaroon ng third party, hindi yan lahat totoo. Kasi minsan, ang dahilan is yung legal husband or legal wife itself. The attitude of one of them or probably both of them. Kasi hindi sila nakatadhana. Minsan kasi yung kasal, pinilit mo lang, pinikot mo lang. Kaya ka ganyan. Minsan inagaw mo lang Kaya ka nakakarma. Real talk.